Ako si Maria Santos. Ako ay 27 taong gulang. Pagkatapos ng aming kasal, sinabi sa akin ng aking asawa ang isang kakaibang bagay. Huwag kailanman buksan ang nakalok na kwarto sa itaas. Sa una, hindi ko masyadong pinansin, pero unti-unti akong nagsimulang mapansin ang mga bagay. Tuwing gabi pagkatapos kong makatulog, papasok siya sa kwartong iyon at mananatili ron ng maraming oras, minsan hanggang umaga. Isang araw, hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Binuksan ko ang pinto at ang nakita ko sa loop ay nagparamdam sa akin na parang buong kasal namin ay isang kasinungalingan. Bago tayo magpatuloy, maglanan sandali para i-like at i-subscribe sa channel at sabihin sa comments kung anong bansa ka. Ngayon, simulan na natin. Nagsimula ang lahat nang dumating ang kanyang ina sa aming bahay kasama ang panukala sa kasal. Malinaw ko pa ring naalala ang araw na iyon. Siya ay kalmado, magalang, at lubos na iginagalang, nakikipag-usap sa aking mga magulang na parang kilala na niya sila ng matagal. Ang anak ko ay mabuting lalaki, sabi niya ng mahina. Kailangan lang niya ng tamang tao sa buhay niya. Sa una, hindi ako sigurado. Hindi ko pa siya nakikilala nun. Pero nang sa wakas ay nakita ko siya, lahat ay naging iba. Ang pangalan niya ay Angelo. Siya ay matangkad, maayos ang pananamit, at may tahimik na kumpiyansa. Hindi ang tipo ng lalaking madaldal o nagmamalaki. Nakaupo lang siya ng kalmado, komportable, mas nagmamasid kaysa nagsasalita. Sumasang-ayon ka ba sa kasal na ito? Tanong niya sa akin. Malambing at simple ang boses niya. Walang pressure. Tiningnan ko siya sandali, naramdaman ko ang isang bagay na matatag, isang bagay na ligtas tungkol sa kanya. Oo, sagot ko. At ganun na lang. Napakpasyahan na ang lahat. Mabilis na naganap ang kasal. Masaya ang parehong pamilya. Lahat ay naging maayos, halos masyadong perpekto. Pagkatapos ng kasal, lumipat ako sa kanyang bahay. Ito ay malaki, maganda, at tahimik. Nang gabing iyon, pagkatapos ng lahat ng selebrasyon, sa wakas ay nakaupo ako sa aming kwarto, pagod pero medyo kinakabahan. Tahimik siyang pumasok at isinara ang pinto sa likod niya. Sandali, walang nagsalita sa amin. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na hindi ko inasahan. May isang panuntunan sa bahay na ito, sabi niya. Kalmado ang boses niya pero seryoso. Tiningnan ko siya. Anong panuntunan? Tumigil siya sandali bago sumagot. Huwag kailanman pumunta sa itaas, sa huling kwarto. Bahagyang kumunot ang noo ko. Anong kwarto? Ang nasa dulo? Sagot niya. Palaging nakalok iyon. Nalito ako. Bakit? Tanong ko. Pero hindi siya sumagot. Mangako ka lang sa akin. Sabi niya. Hindi ka pupunta ron. May isang bagay sa tono niya, isang bagay na matatag. Sandali, parang kakaiba, pero ngumiti ako ng mahina at pumayag. Sa totoo lang, sa panahong iyon, hindi ko masyadong pinansin. Bawat bahay ay may sariling lihim. Bawat tao ay may pribadong bagay. Sa akin, isa lang itong kwarto. Ang masumunod na araw ay normal. Mabuti ang pagtrato niya sa akin, magalang, mabait, maingat sa mga salita, pero may distansya pa rin sa kanyang sariling paraan. Tahimik, tuwing susubukan kong mag-usap ng higit pa, makikinig siya, sasagot ng mahina, at pagkatapos ay babalik sa katahimikan. Sa una, naisip ko na kailangan lang niyang oras, at okay lang iyon sa akin. Pero unti-unti, nagsimulang, mag-iba ang mga bagay. Ilang araw, pagkatapos, may kakaibang nangyari. Isang gabi, bigla akong nagising. Masyadong tahimik ang kwarto. Lumiko ako sa tabi ko at wala siya ron. Sa una, naisip ko na baka nasa banyo siya, pero nang tingnan ko, walang tao.
Bahagyang bumilis ang tibok ng puso ko nang lumabas akong kwarto. Madilim at tahimik ang bahay. Pagkatapos ay tumingin ako sa itaas. May mahinang ilaw na nagmumula sa dulo ng hallway mula sa nakalok na kwartong iyon. Tumayo ako roon sandali at nakatitik. Pagkatapos ay umiling at bumalik sa kama, sinasabi sa sarili na masyado akong nag-isip. Pero kinabukasan ng gabi, nangyari ito muli. At sa sumunod na gabi, naging ugali na ito. Tuwing gabi pagkatapos kong makatulog, tahimik siyang babangon, aakyat sa itaas, at mananatili sa loob ng kwartong iyon ng maraming oras, minsan hanggang umaga. Sa una, sinubukan kong balewalain ito. Kumbinsihin ang sarili na mali ang pagkakaunawa ko. Pero sa kaloob-looban, alam kong hindi. Minsan, tanong ko sa kanya ng kaswal, "Saan ka pupunta tuwing gabi?" Tiningnan niya ako sandali. Pagkatapos ay ngumiti ng mahina. "Trabaho lang?" Sabi niya. "Trabaho sa hating gabi?" Hindi ito makatuwiran. Pero hindi ko napinilit. Pagkatapos, isang araw, napansin ko pa ang iba. Nakikipag-usap siya sa mga katulong. Walang sinuman ang lalapit sa kwartong iyon, sabi niya ng matatag kahit para sa paglilinis. Malamig at mahigpit ang tono niya. Pagkatapos ay dagdag niya habang sumisilip sa direksyon ko, siguraduhin na walang akyat sa itaas. May isang bagay sa loob ko na nagbago sa sandaling iyon. Hindi na ito tungkol sa privacy lang. Ito ay kontrol. Kalaunan, tahimik kong tinanong ang isa sa mga katulong, ano ang nasa kwartong iyon? Mukha siyang kinakabahan. "Hindi namin alam, ma'am. Hindi kami pinapayagang pumunta roon, kahit para sa paglilinis?" Tanong ko. Umiling siya kaagad. "Hindi, ma'am. Kailanman. Lalong lumala ang nga bagay. Kung walang pumupunta roon, ano ang ginagawa niya roon tuwing gabi?" Ang tanong na iyon ay nanatili sa akin ng palagi sa araw, sa gabi, kahit sa panaginip ko. May mali. At nararamdaman ko ito. Pagkatapos, isang gabi, lahat ay nagbago. Tulad ng dati. Tahimik siyang bumangon at umakyat sa itaas. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako natulog. Nanatili akong gising, naghihintay, at pagkatapos ay sinundan ko siya. Dahan-dahan, maingat, sinusubukang walang ingay. Sobrang lakas ngang, tibok ngang, puso ko na parang ibibigay ako. Nakarating ako sa tuktok ng hagdan ng eksaktong oras upang makita siyang buksan ang pinto, pumasok at isara ito sa likod niya. Tumayo ako ron na natigilan, nakatitik sa pinto. Lumipas ang ilang segundo at pagkatapos ay narinig ko ang isang boses, mahina at basag, parang may umiyak. Bigla akong napahinto sa pahinga. Siya iyon. Umiyak siya. Pagkatapos ay narinig ko muli ang boses niya. Mababa, nanginginig, parang nakikipag-usap sa isang tao. Humihingi ng tawad ng paulit-ulit. Parang may mabigat na pasanin na hindi niya maiwasan. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Sino ang kausap niya? May tao sa loob. Dapat mayroon. Sa sandaling iyon, lahat ay naging malinaw sa pinakamasamang paraan. Hindi na ito basta nakalok na kwarto. At tiyak na hindi basta walang kasalanang lihim. May mas malaki sa likod ng pintong iyon. May totoong bagay, masakit, isang bagay na hindi ko pa naiintindihan. At alam ko ngayon ang isang bagay ng sigurado. Hindi ko na ito mapababayaan. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Ano man ito, kahit na baguhin nito ang lahat. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakapikit ang mata ko, pero hindi tumitigil ang isip ko. Paulit-ulit sa ulo ko, ang boses niya, ang pag-iyak, ang pahinging ng tawad. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Sino ang kausap niya?
May tao sa loop. Dapat mayroon. Pero sino? Talaga bang may tao sa kwartong iyon? Lalong lumala ang mga iniisip ko. Niloloko ba niya ako? Hindi. Mabilis akong umiling. Hindi ganun ang asawa ko. Mabait siya? Mapagmahal? Iginagalang niya ako. Pero bakit siya pumupunta ron tuwing gabi? Bakit niya itinatago? Sino ang nasa kwartong iyon? Paulit-ulit sa isip ko ang tanong na iyon ng paulit-ulit. Kinabukasan ng umaga, hindi ko na mapigilan. Angelo, sabi ko ng mahina. Tiningnan niya, ako. Bakit mo ginugugol ang buong gabi sa kwartong iyon? Tanong ko. Sandali siyang tumahimik. Pagkatapos ay sabi niya ng kalmado. Sinabi ko na sa iyo, nagtatrabaho ako sa gabi. Kasinungalingan. Naramdaman ko ito sa pagkakataong ito. Malinaw, malamig. Tiningnan ko ang nga mata niya, pero hindi siya tumingin pabalik. Ang katahimikang iyon ang nagsabing lahat. Pagkatapos niyon, tumigil na akong magtanong sa kanya. Hindi dahil nagtitiwala ako, kundi dahil alam kong hindi niya sasabihin ang katotohanan. Kaya nagdesisyon akong ako mismo ang hahanap. Lumipas ang maaraw. Sa araw. Normal siya. Kalmado. Nakaupo kasama ko. Nakikipag-usap ng mahina. Parang perpektong asawa. Pero sa gabi siya ay ibang tao. Malayo. Nawawala. At tuwing gabi ay pumupunta siya sa kwartong iyon. Pagkatapos, isang araw dumating ang sandali. Lalabas ako. Sabi niya, kasama si nanay. May routine check-up siya. Tumango ako ng dahan-dahan. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Ito na ang pagkakataon ko. Pagkatapos niyang umalis, tahimik ang bahay. Masyadong tahimik. Naglakad ako patungo sa kusina. Kailangan kong martilyo. Sabi ko. Nagdalawang isip ang katulong. Pero tiningnan ko siya ng matatag. Utos ko ito. Ibaba niya ang mga mata at ibinigay ito sa akin. Hindi ako nahintay. Umakyat ako sa itaas. Bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. At pagkatapos ay nakatayo ako sa harap ng pintong iyon. Ang parehong pinto. Ang parehong lihim. Nanginginig ang mga kamay ko. Pero hindi ako tumigil. Kinuha ko ang martilyo, binayo ang lock, at bumukas ito. Napahinto ang pahinga ko. Pumasok ako. At ang nakita ko ay nagpalamig sa buong katawan ko. Natatakpan nga larawan ng ngadingding isang babae. Maganda. Nakangiti sa lahat ng dako. May mga painting ng kanya. Mga frame. Mga sulat. Ng pag-ibig na mainggat na inilagay. Mga damit na nakasabit ng mayos. Sapatos. Accessories. Lahat. Parang sa kanya ang kwarto. Parang naninirahan pa rin siya rito. Nanginginig ang makamay ko, napunong luha ang mamata ko. Ito, ang katotohanan, bulong ko, basak ang boses ko. Ito ang dahilan kung bakit niya ako pinigilan. Parang pinipunit ang puso ko. Sinungaling siya sa akin sa lahat ng oras. Buong kasal namin ay kasinungalingan. Hindi mapigilang tumulo ang mga luha. Hindi ako makahinga. Bigla akong nakarinig ng mayapak. Sa likod ko, tumigil ang puso ko. Dahan-dahan akong lumingon. At doon siya, nakatayo sa pinto. Nakatingin sa akin. Nagbago ang mukha niya. Hindi galit, hindi gulat. May mas malalim. Binuksan mo. Sabi niya ng mahina. Patuloy na tumutulo ang maluha sa mukha ko. Ito ang itinago mo. Iyak ko. Ito ang katotohanan mo. Tiningnan niya ako ng matagal. Pagkatapos ay sabi niya ng mahina, nakita mo lang ang kalahati. Kalmado ang boses niya. Masyadong kalmado. Nanginginig ako. Tumutulo ang magaluha sa mukha ko. Kalahati, iyak ko. Ano ang ibig mong sabihin sa kalahati? Tinuro ko ang magadingding. Ito, lahat ng larawang ito, mga damit, buhay na ito.
Basag ang boses ko. Itinatago mo siya sa akin. Isinara niya ang mga mata sandali na parang nasaktan siya sa panggungusap na iyon. Pagkatapos ay dahan-dahang pumasok. Hindi ko siya itinago, sabi niya ng mahina. Kung gayon ano ito? Sigaw ko. Bago siya makasagot, may boses na nagmula sa likod. Sapat na. Pareho kaming lumingon. Nakatayo ang kanyang ina sa pinto. Maputla ang mukha niya. Nag-alala. Dahan-dahang pumasok siya. Gumagalaw ang mga mata niya sa buong kwarto at tumigil sa akin. Sa tingin ko ay oras na para malaman mo ang lahat, sabi niya ng mahina. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Malaman ang ano. Bulong ko. Humugot siyang malalim na hininga. Bago ang kasal ninyo, simula niya. Minahal ng anak ko ang isang tao. Tahimik ang kwarto. Hindi lang niya minahal. Patuloy niya. Nakilala nila ang isa't isa ilang taon na ang nakalipas at pagkatapos ngang ilang panahon ay nang pakasal sila. Masaya sila. Ang uri ngang kaligayahan na pinag-usapan ngang nga tao. Madalas silang binibigyan ngang halimbawang nga tao. Ganun kasakdal ang kanila. Humigpit ang dibdib ko. Hindi niya kayang lumayo sa kanya kahit ilang oras lang, sabi niya. Siya ang buong mundo niya. Lahat ng ginagawa nila ay magkasama. Bawat plano, bawat pangarap. Nagsimulang mabasak ang boses niya at pagkatapos ay bulong niya. Nabuntis siya. Napahinto ang pahinga ko. 6 na buwan silang naghihintay sa kanilang anak. Unti-unti kong naramdaman na nawawalan ng lakas ang mga kamay ko. Pero isang araw, nanginginig ang boses niya. Natapos ang lahat. Tiningnan ko siya. Bumibilis ang tibok ng puso ko. May aksidente, sabi niya ng mahina. Papunta sila sa isang biyahe at biglang may truck na galing sa harap. Napalampas ang tibok ng puso ko. Nawalan siya ng kontrol at bumangga ang sasakyan. Parang nakakasakal ang kwarto. Seryosong nasugatan siya. Patuloy niya. Pero nakaligtas siya. Tumigil siya. Pero hindi namin nailigtas ang asawa niya o ang anak. Parang shock ang mga salitang tumama sa akin. Dahan-dahan akong lumingon para tingnan siya. Hindi siya nakatingin sa akin. Nakatiti ang mga mata niya sa sahig. Unti-unting gumugulong ang mga luha sa mukha niya. Mahigpit na nakakuyom ang mga kamay niya. Sinisisi niya ang sarili niya. Sabi ng kanyang ina, sa lahat. Tumigil siyang magsalita. Tumigil siyang mabuhay. Sinuko niya ang lahat. Maraming beses ko siyang sinabihan, kailangan mong magpatuloy. Kailangan mong ipagpatuloy ang buhay mo. Hindi gustong makita kang asawa mo na ganito. Pero tuwing tumatanggi siya, tumanggi siyang magpakasal muli. Tumanggi siyang bitawan. Bumaba pa ang boses niya. Pero pagkatapos ng mahabang panahon, sa wakas ay pumayag siya. Sinabi niyang susubukan niya. Tuwing gabi ay pupunta siya sa kwartong ito. Lumambot ang boses niya at upo rito ng maraming oras, nakikipag-usap sa kanya. Napuno muli ng luha ang mga mata ko. Hindi niya kayang bitawan. Bulong niya. Punong-punong ang katahimikan ang kwarto. Lahat ng naisip ko, lahat ng pinaniwalaan ko ay nagsimulang magiwa-hiwalay. Ang kwartong ito, sabi niya ng dahan-dahan, ay hindi tungkol sa pagtataksil. Ito ay tungkol sa maalaala. Nanghihina ang nga binti ko. Tiningnan ko muli ang paligid, ang mga larawan, ang mga damit, ang buhay na nakapirmi sa panahon. Hindi ito ibang babae. Ito ay isang taong nawala niya. Isang taong hindi niya makalimutan. Tumulo ang maluha sa mukha ko. Tiningnan ko siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bulong ko. Sa wakas ay tumingin siya pataas. Punong-puno ngang sakit ang mamata niya, basa pa rin ngang luha. Gusto ko, sabi niya ng mahina, pero natakot ako. Natakot sa ano? Tanong ko. Naalis ka. Sagot niya. Basak ang boses niya.
Naisipin mo na sira ako o hindi handa? Tiningnan niya ang kwarto. Ayaw kong mawala ka rin. Mas malalim pa ang tumama sa akin ang pangungusap na iyon kaysa sa kahit ano pa. Nakatayo ako roon, hindi alam kung ano ang maramdaman, galit, sakit o pag-unawa. Hindi ako nagtatago ang ibang babae, sabi niya ng mahina. Sinusubukan ko lang mabuhay nang wala siya. Katahimikan? Mabigat? Masakit? Dahan-dahan kong pinunasan ang mga luha ko. Dapat sinabi mo sa akin, sabi ko, tumango siya. Alam kong mali ako. Lumapit pa ang kanyang ina. Pareho kaming natakot. Sabi niya ng mahina. Natakot na baka mali ang intindi mo. Humugot ako ng mabagal na hininga. Sandali. Lahat ay parang tahimik. Pagkatapos ay tiningnan ko siya muli. Mukha siyang sira. Hindi tulad ng lalaking naktatako na isang bahay, kundi tulad ng lalaking hindi pa humaling. Lumambot ang puso ko. Dahan-dahan, lumakat ako patungo sa kanya. Hindi siya gumalaw. Walang sinabi. Nakatayo ako sa harap niya. At sa unang pagkakataon, nakita ko ng malinaw ang lahat. Hindi pagtataksil, hindi kasinungalingan, kundi sakit, malalim. Tahimik na sakit. Nasaktan ako, sabi ko ng mahina, tumango siya. Alam ko, pero patuloy ko, naintindihan ko na ngayon, bahagyang tumaas ang mga mata niya. Hindi mo kailangang harapin ito mag-isa, sabi ko, katahimikan. Pagkatapos ay napuno muli ngang luha ang mga mata niya. Hindi ko alam kung paano magpatuloy, amin niya. Lumambot ang boses ko. Kung gayon, sama-sama nating alamin. Sa unang pagkakataon, may nagbago sa ekspresyon niya. Hindi sakit, hindi pagkakasala, kundi isang bagay na mas magaan, pag-asa. Lumipas ang mga araw. Hindi nagbago ang mga bagay sa magdamag. Paminsan-minsan pa rin siyang pumupunta sa kwartong iyon. Naalala pa rin niya siya, pero ngayon ay hindi na niya itinatago. At hindi na ako natatakot dito. Minsan ay, upo ako sa tabi niya sa katahimikan, hindi kapalit ang sinuman, basta narito lang ako para sa kanya, para sa amin. Unti-unti, napakabagal, nagsimulang bumalik siya sa buhay, sa kasalukuyan, sa akin. Naalala pa rin niya siya, at baka palagi na. Pero ngayon ang alaala na iyon ay hindi na siya kontrolado dahil hindi na siya nag-iisa at ako rin. May makwento na hindi naktatapos sa paglimot sa nakaraan. Natatapos sila sa pag-aral na mabuhay kasama nito ng makasama. Kung may kwento kang katulad nito sa buhay mo, sabihin mo sa comments. Sama-sama nating harapin ang mga alaala at magpatuloy ng may pag-asa.